Ngayong araw na ito ay napagdesisyonan namin ni Neri na pumunta sa mall sa lunch break namin para mag-shopping. I was 25th weeks pregnant, at ang aking tiyan ay mabilis na lumabas, wala na sa aking mga damit ang kasya sa akin. Kaninang umaga nang pumasok ako sa building ng aking opisina, lahat ay nag-double take nang makita nila ang aking tiyan. All these days, nakakoat ako at walang nakapansin na buntis ako. Ngayon ay nakasuot ako ng long-fitted dress, at hindi ko ito maitago. Isa pa, hindi na ako masyadong nagsusuka ngayon. Noong nakaraang linggo when I was 25th week, naramdaman kong gumalaw ang baby sa unang pagkakataon. It was overwhelming. Noong tanghali na, bumaba na kami ni Neri. Muli, maraming ulo ang lumingon sa akin. Nakatanggap pa ako ng ilang congratulations sa aking paglabas, at nagpasalamat ako sa kanila. Sumakay kami sa kotse ni Neri, papunta sa mall. Pagdating namin, pumasok kami sa unang shop para sa maternity clothes. Bumili ako ng ilang dress, ilang leggings at ilang comfy shoes bago kami lumabas. Bumili si Neri ng heels, at naglakad ako palabas, at nag-window shopping habang hinihintay ko siya. Tumunog ang phone ko, at inabot ko ito sa bag ko. Napatingin ako sa screen at si Sebastian pala. "Hey husband," bati ko sa kanya. Ngumisi siya. "Hey love, what's up?" "Well, I just finished my meeting and I'm heading home. How's your shopping going?" tanong niya. "So far so good. I have a few shopping bags in my hand and right now I'm window shopping while Neri is trying some heels." Sumagot ako. "That's good, pero kumain ka na ba?" tanong niya. "Oops, not yet," napatigil ako. Narinig ko siyang bumuntong hininga. "You do remember you have to take your medicines on time, right? And right now, you are 15 minutes late," sambit niya. Alam ko, kakain na kami kapag tapos na si Neri, paninigurado ko sa kanya. "Okay, sige uuwi na ako. See you later, I love you," sinabi niya. "See you later, love you too." Pareho kaming nag-hang up at nagpatuloy ako sa aking window shopping. Makalipas ang ilang minuto, sumama na sa akin si Neri, at pumunta kaming dalawa sa food court kung saan kami nag-lunch. I took my vitamins pills, drank some freshly pressed juice and we went back to shopping. Napunta ako sa isang baby store, at nagtitingin ako ng ilang neutral na kulay na damit, pacifier at socks. Napagpasyahan namin ni Sebastian na hindi kami magkakaroon ng baby gender reveal, dahil gusto naming maghintay hanggang siya ay ipanganak, para malaman. Pero mag-baby shower kami. Maging ang nursery ay magiging neutral na kulay. Napakaliit nito, natulala na sabi ni Neri, habang kumukuha ng ilang kulay asol na socks. Nilagay niya ito sa palad niya at ngumisi. "Having baby fever?" tanong ko sa kanya, at tumango naman siya. "How can you not?" Lumabas na kami ng store, at pumunta sa parking lot. She drove back to our office and on my way there, I texted Alfred to come to pick me. Dahil nasa tabi na siya ng fish store at bumibili ng fish food, nakarating muna siya sa opisina bago kami umuwi. "I'll see you tomorrow," sabi ni Neri, at tumango ako. Naglakad ako papunta kay Alfred, at tinulungan niya ako sa mga shopping bag. Umupo ako at hinatid niya kami pauwi. Nang makarating kami, kinuha ko ang mga bag at umakyat sa taas. Wala si Thalia, kaya hula ko nasa guest house siya. Pumasok ako sa kwarto namin, at dumapo ang mga mata ko sa hubad na likod ni Sebastian, habang nakahiga siya sa tiyan, nakataas ang magkabilang braso, sa ilalim ng mga unan. Tahimik akong naglakad papunta sa closet, ibinaba ang lahat ng bag, kinuha ang komportableng damit bago pumunta sa banyo para maligo. Nang matapos ako, pumunta ako sa kama sa gilid ni Sebastian. Ang kumot ay nasa kanyang puwitan, kitang-kita ang upper sem ng kanyang gray na sweatpants. Medyo magkatugma kami. Humiga ako sa kama, at sumandal sa likod niya. Sa kabilang banda, si Sebastian. Pagkatapos kumain ng lunch kasama si Thalia, umupo ako at natapos ang ilang mga gawa sa aking laptop. Inabot ako ng ilang oras pero nagawa ko. Nang matapos ako, pumunta ako sa kama para ipahinga ang aking mga mata at katawan. Nakatulog nga ako pero nagising ako nang marinig kong bumukas ang pinto ng banyo. Napapikit ako nang bigla akong nakaramdam ng pressure sa puweten ko. "Natutulog ka ba?" narinig kong tanong ng mahinang boses. One thing na napansin ko sa kanya, she hates it when I am at her. "I need a clear answer please," dagdag niya.
Babe, angal niya. Ramdam ko ang pagtakbo ng palad niya sa likod ko pataas baba. Kinilig ako nang himas-himas niya ang tagiliran ko, dahan-dahan gamit ang mga daliri niya. Husband, kailangan ko ang iyong atensyon at pagmamahal, sambit niya. Tumawa ako, you do. Tumalikod ako, at inangat niya ang sarili niya ng ilang segundo bago niya muling yumakap sa bewang ko. Nakahawak ang kamay ko sa bewang niya, nakangiti sa kanya. I do, sambit niya. Bahagya ko siyang hinila papunta sa akin, at ilang beses siyang sumandal para halikan ang labi ko. Inabot ko ang ilalim ng shirt niya, para kuskusin ang ibabang likod niya, at nagpakawala siya ng ilang halinghing, bago isinandal ang ulo niya sa ilalim ng leeg ko. That feels good, nagkomento siya. Hinalikan ko ang tuktok ng ulo niya. Ginalaw-galaw ko ang isang kamay ko, at hinimas ang tiyan niya. Kumusta naman ang ating little munchkin ngayon? Parang isang maliit na anghel, sagot niya. Habang hinihimas ko ang kanyang tiyan, naramdaman kong gumalaw ang aming little munchkin, kaya napangiti ako. At kumusta ang pakiramdam mo? Itinanong ko. Medyo pagod sa pamimili pero ayos lang, medyo gutom na rin ako. Inamin niya. Anong gusto mong kainin? Tanong ko. Avocado chicken salad, sumagot siya. I'll ask Thalia to make some, sabi ko at tumango siya. Lumapit ako sa table at kinuha ang phone ko bago nag-text kay Thalia. Sumagot siya ng okay, at ibinalik ko ang aking telepono sa mesa, ibinigay kay Katrina ang lahat ng atensyon at pagmamahal na gusto niya. Sa kabilang banda, si Katrina. 27th weeks. Tulad ng araw-araw, pumupunta ako sa opisina at sinimulan ang aking pang-araw-araw na gawain. Bandang tanghali, nang kami ni Neri ay nagla-lunch sa aking cabin, nagulat kami nang tumunog ang emergency alarm sa buong building. What's that? Tumayo si Neri na nagpapanik. Nagkibit balikat ako, I don't know. Baka sunog. Tumayo ako at kinuha ang phone ko. Pareho kaming naglakad papunta sa elevator at pinindot ang main floor button. Kakaibang walang laman ang elevator, at parang walang nagmamadaling lumabas. Ngunit noon ay lunchtime at kadalasan, kalahati ng mga empleyado ay lumalabas upang kumain. Bumukas ang pinto, at sabay kaming lumabas ni Neri. Gayunpaman, pareho kaming napahinto, natigilan, nanlaki ang mga mata, nang makita namin si Jason na nakatayo sa tabi ng mga walang malay na security guys na may hawak na baril. Shit! Pareho silang nakahiga sa kanilang dugo, habang nakatitig sa kanila si Jason. Marami sa mga empleyado na nagtatrabaho sa main floor ay nasa tabi ng mga mesang nagtatago para sa kanilang mahal na buhay. Biglang inangat ni Jason ang ulo niya, at nakita ko ang isang psychotic na ngiti sa labi niya, habang nakatitig sa akin. Iba talaga ang itsura niya, mahaba at magulo ang balbas, may kaunting pasa sa mukha, namamaga ang labi at punit-punit ang damit sa ilang lugar. Come on, let's go home, sinabi niya sa akin. Ha? Aalisin ko rin to, huwag kang mag-alala, sabi niya sabay turo sa tiyan ko. I instinctively put my both hands on my belly protectively. Jason, you. No, sabi ko uwi na tayo. Kaya tara na, sabi niya ng ilang hakbang pasulong, habang kami ni Neri ay nodded na papabalik sa elevator. Huwag kang tumakbo Katrina, kukunin kita sa anumang mangyari ngayon. Ngumiti siya ng nakakatakot. Biglang bumangon ang isa sa mga lalaking nagtatago sa likod ng mesa, at humarap kay Jason sa ground. Takbo, sigaw niya na nakatingin sa amin, habang hawak niya si Jason. Natigilan ako, ayaw gumalaw ng mga paa ko. Matalino si Neri sa pagpindot ng multiple buttons ng elevator, para walang malinaw na clue si Jason kung saan kami nagpunta. Hindi tayo makakapunta sa floor natin, mabilis niya tayong hahanapin, sabi ni Neri, sabay tingin sa akin. Marami pang kwartong pinagtatagwan sa third floor, sabi ko kay Neri. You better call your husband this time, sabi ni Neri at nataranta akong tumango. Bumukas ang pinto sa ikatlong palapag at tumakbo kami palabas, papunta sa gitnang opisina. Walang laman ang palapag na ito dahil lahat ay nasa labas. Umupo kaming dalawa sa sahig malapit sa table, nagtatago. Kinuha ko ang phone ko, at dinayal ang number ni Sebastian. 5 beses akong sumubok pero hindi niya sinagot. Ano? Tanong ni Neri. Hindi siya sumasagot, sagot ko. Subukan mo si Carter o si Adam, dapat kasama siya, dagdag pa ni Neri. Tama siya, I dial Carter's number and after 3 ring, sinagot niya. Nakahinga ako ng maluwag. Sa kabilang banda, si Carter.
Pareho kami ni Sebastian sa opisina ng lalaking ito habang nagre-request siya ng meeting. Napansin ito ni Sebastian na medyo kakaiba, ngunit tinanggap ito. Naramdaman kong nag-vibrate ang phone ko, kaya kinuha ko ito. Pinagsalubong ko ang kilay ko. Katrina. Bakit niya ako tatawagan? Napatingin ako kay Sebastian na busy sa kausap. I excused myself, at naglakad papunta sa pinto habang sinasagot ko. Hey, sabi ko habang sumasagot. Thanks God, narinig kong nakahinga siya ng maluwag. Kumunot ang noo ko. Everything's okay. No, I tried to call Sebastian pero hindi siya sumasagot. Sabi niya. Yeah, nasa meeting siya. Naka-silent yata ang phone niya. Sinabi ko sa kanya. Well, nasa panganib kami. Ano? Nasa opisina si Jason na may dalang baril, at pinatay niya ang mga security guys. Ngayon sinusubukan niya akong makuha, at sinabi niya na papatayin niya ang baby ko. Narinig ko ang takot sa boses niya habang nagsasalita siya. Nag-iisa ka ba? Tanong ko. No, pareho kami ni Neri sa third floor, nagtatago sa gitnang opisina. Sumagot siya. Good, stay there, parating na kami. Ibinaba ko ang tawag bago sumugod kay Sebastian. Tumingala siya sa akin na may nagtatanong na tingin. I need to talk to you, maring sabi ko sa kanya. Tumango siya bago siya nagdahilan. This time lumabas na kami at isinara ang pinto sa likod namin. Tumawag sa akin si Katrina, nasa panganib siya. Nasa opisina niya si Jason, may dalang baril. Pinatay niya ang mga security guys at ngayon ay hinahanap niya si Katrina at nagbanta siyang papatayin ang iyong anak. Parehong nasa third floor na nagtatago sina Neri at Katrina. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Hinayaan niyang magbabad ang lahat at nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon niya. Siya ay asar, galit, at handa nang patayin si Jason ng tuluyan. Mamamatay ang bastard na ito ngayon, sinabi niya. Naglakad na kaming dalawa papunta sa main door nang hinarang kami ng mga lalaki. Sorry, hindi ka makakaalis. May utos kaming pigilan ka, sabi ng security guy sa amin. Nagkatinginan kaming dalawa ni Sebastian. Bakit? Malamig na boses ni Sebastian ang umalangaw-ngaw sa silid. Kakampi namin si Jason. Lumingon kami at nakita namin ang lalaking nag-invite sa amin dito. Ito ay isang plano at isang bitag upang ilayo si Sebastian mula kay Katrina. At sa tingin mo ay magandang ideya ang pag-atake sa asawa ko? Tanong ni Sebastian, ang malamig na tingin sa kanya. Siya ang nagbabayad sa amin upang magkaroon ng kanyang likod at gagawin namin. Nagkibit balikat ang lalaki. Oh boy, ito ay magiging masama. Do you have any idea how you messed up? Napangiti ako. I messed up. You both are done. There are 20 guys ready to kill you at kayong dalawa lang. Ngumisi siya. Huwag kailanman hamunan ang isang asar na pinuno ng mafia o atakihin ang kanyang asawa, o ang pinakamasama ang kanyang buntis na asawa. Sa tingin mo nakuha ko ang titulo at posisyon na ito sa pamamagitan ng paghawak ng madali, simpleng laban. Sa tingin mo talaga ay mag-atras ako at ibibigay ang 20 sa iyong mga tuta, handang kumagat. Turo ni Sebastian bago tumawa ng walang tawa. 1. Ginulo mo ang pagiging kakampi ni Jason. 2. Ang lakas ng loob mong salakayin ang asawa ko habang kasama ako dito at 3. Buntis siya. Isang scratch sa kanya, at ang buong barkada mo o kung ano ka pa, maglalaho sa ibabaw. Sabi ni Sebastian. Along with Jason, dagdag ko. Attack. At dito na po, nagtatapos ang part 27 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.